Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 2, Aralin 8. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa kaugaliang Pilipino bilang instrumento ng pagpapatatag ng pagmamahal sa bayan. Pagmamahal sa bayan o love of country. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Nakapagsasanay sa pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagtugon sa pagpapatatag ng mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino. Nailalarawan ang mga kalagayan ng pagpapatatag ng mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino. Naipaliliwanag na ang pagpapatatag sa mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino ay nagpapalakas ng damdaming makabayan. Naisa sa kilos ang mga pakikilahok sa mga gawain na nagpapatatag ng mga kaugaliang Pilipino. Unang araw. Maikling balik-aral, paglalarawan, tukuyin kung ang larawan ay nagpapakita ng halimbawa ng pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan o makabansa. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Unang larawan, makakalikasan. Pangalawang larawan, makadiyos. Pangatlong larawan, makabansa. Pang-apat na larawan, makatao. Kung sa iyong pamilya ang lahat ng ito ay susundin, lalo na kung gagawin itong tradisyon, ikaw ay magiging matagumpay sa buhay dito sa ating bansa. Panghikayat na gawain, pagsusuri ng kanta. Kakantahin sa video ang Tagumpay Nating Lahat ni Lea Salonga. Pumili at isulat sa patlang ang 5 susing salita sa kanta na naging mahalaga sa iyo. Tagumpay Nating Lahat ni Lea Salonga. Narito ang mga susing salita. Tagumpay, sama-sama, Pilipino, pangarap at lahi. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, pag-uugnay, magbahaginan ng sagot sa 5 susing salita at magpasya ang grupo ng 5 pinakamagandang susing salita sa lahat ng mga ibinahagi. Iugnay ang mga susing salita sa sumusunod. Unang kolum, 5 susing salita. Ikalawang kolum, anong kaugnayan ng mga ito sa pagmamahal sa pamilya? Pangatlong kolum, anong kaugnayan ng mga ito sa pagmamahal sa bansa? At pang-apat na kolum, iugnay ang isang susing salita sa isang Pilipinong tradisyon o kaugalian. Narito ang maaaring sagot. Tagumpay, nais ng bawat miyembro ng pamilya na magtagumpay ang isa't isa. Ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng buong bayan.
Ang pagtatapos o graduation ay ipinagdiriwang ng buong pamilya. Pangalawa, sama-sama. Sama-samang kumikilos ang pamilya sa hirap at ginhawa. Sama-samang nagtutulungan ang mamamayan para sa kaunlaran. Bayanihan, pagtutulungan ng magkakapit-bahay. Pangatlo, lahi, pinagmumulan ng ating pagkakaisa at pagkakakilanlan. Pagpupuri sa lahing Pilipino bilang magiting at masipag. Pagdiriwang ng buwan ng wika, pagbibigay halaga sa ating kultura. Pang-apat, pangarap. Lahat ng pamilya ay may pangarap para sa magandang kinabukasan. Pinagsisikapan ng mga mamamayan na makamit ang pangarap ng bayan. At pamamanata sa mga patron tuwing pista para matupad ang pangarap. At panglima, Pilipino. Tinuturuan sa pamilya ang pagmamalasakit bilang Pilipino. Ang pagkakaisa bilang ang Pilipino ay pundasyon ng matatag na bansa. At paggalang sa matatanda tulad ng pagmamano at paggamit ng po at opo. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Ayusin ng pagkakasunod-sunod ang mga kataga upang makabuo ng isang konsepto. Narito ang unang konsepto. Ang mga pamilya nito ay gumawa ng mabuti kapag ang isang bansa magkakaroon ng maayos na gawi. Ang tamang sagot, kapag ang isang bansa ay gumawa ng mabuti, ang mga pamilya nito ay magkakaroon ng maayos na gawi. Ikalawang konsepto, lamang kapag ang mga maaaring maging mahusay, magkaroon ng kamalayan na ang isang bansa ay pamilya nito ay mahusay. Tamang sagot, magkaroon ng kamalayan na ang isang bansa ay maaaring maging mahusay lamang kapag ang mga pamilya nito ay mahusay. Ikalawang araw. Mga gawaing pampamilya ayon sa kaugaliang Pilipino. Pagproseso ng pag-unawa, pagsusuri ng karanasan sa loob ng pamilya. Tsekan lamang ang oo kung ito ay nangyayari sa loob ng pamilya, hindi naman kung hindi. Mga halimbawa ng kaugalian na tradisyong Pilipino. Malapit na ugnayan ng pamilya. Sabay-sabay kami naghahapunan, nagtutulungan kami sa gawaing bahay. Pangalawa, sistemang bayanihan. Hindi kami masaya kapag humihingi ng tulong sa bahay. Hindi kami humihindi sa mga humihingi ng tulong. Pangatlo, relihiyon. Nagsisimba kami tuwing linggo at nagdadasal kami ng sabay-sabay. Pang-apat, pamahiin. May bibisita daw kapag nahulog ang kutsara. Hindi natutuloy sa paglalakad o paglakad o pag-alis kung may pusang itim na tumatawid. Panglima, sinusunod namin ang mga batas. Nagbabayad si tatay ng buwis. Pang-anim, Pasko. Nagbibigay kami ng regalo tuwing Pasko. Nagtatago si Ninong tuwing araw ng Pasko. Panghuli, fiesta. Nagluluto kami ng maraming pagkain tuwing fiesta. Dinadalaw namin ang aming kapitbahay at namimigay ng pagkain. Pinatnubayang pagsasanay, pagbabahagi ng karanasan, pumili ng 4 na kaugalian at tradisyong Pilipino at ibahagi kung ano ang konkretong ginagawa ng inyong pamilya. Maaaring pumili o magdagdag ng wala sa nakatala. Kaugalian at tradisyon sa unang kolum,
ang ginagawa sa aming tahanan sa pangalawang kolum. Narito ang mga halimbawang sagot. Una, malapit na ugnayan ng pamilya. Lagi kaming sabay kumakain at nagkukwentuhan. Pangalawa, sistemang bayanihan. Tinutulungan namin ang kapitbahay kapag may kailangan sila. Pangatlo, relihiyon. Nagdadasal kami tuwing gabi at nagsisimba tuwing linggo. Pang-apat, pamahiin. Hindi kami nagpapalabas ng pera sa gabi. Panglima, lipunan. Sumusunod kami sa batas at tumutulong sa barangay. Pang-anim, Pasko. Nagpapalitan kami ng regalo at nagsasama-sama sa Noche Buena. Pang-pito, fiesta. Naghahanda kami ng pagkain at iniimbitahan ang mga kaibigan. Paglalapat at pag-uugnay, pagmumuni-muni, magnilay at sagutin ang gabay na tanong ng hindi hihigit sa 5 pangungusap. Gabay na tanong, magkakaiba ang gawi, pamamaraan, tradisyon, kultura o pananampalataya ng bawat Pilipino. Paano tayo magkakaisa sa ikauunlad ng bansa? Ang sagot, magkakaiba man tayo sa gawi, tradisyon, kultura o pananampalataya, maaari tayong magkaisa sa pamamagitan ng respeto, pagtutulungan at pagmamahal sa bayan. Kung igagalang natin ang pagkakaiba ng bawat isa at magtutulungan para sa kabutihan ng lahat, magkakaroon tayo ng pagkakaisa tungo sa pag-unlad ng bansa. Ikatlong araw. Pagkakaiba ng gawi, kaugalian at tradisyon. Pagproseso ng pag-unawa, paglalarawan. Dahil malapit na ang pagdiriwang ng Pasko sa susunod na mga buwan, suriin at uriin ang sumusunod na mga larawan kung ito ay halimbawa ng gawi, kaugalian o tradisyon. Number 1. Kumakain ng sabay-sabay sa bisperas ng bagong taon. Lagyan ng check. Ito ba ay gawi, kaugalian o tradisyon? Number 2, nagpapailaw ng lusis ng sabay-sabay sa pagsalubong ng bagong taon. Lagyan ng check. Gawi, kaugalian o tradisyon? Number 3, nagpapatugtog ng kantang pamasko sa pagsapit ng Setyembre. Lagyan ng check. Gawi, kaugalian o tradisyon? Number 4, nag-aayos ng Christmas tree sa unang araw ng simbang gabi. Lagyan ng check. Gawi, kaugalian o tradisyon? Number 5, nagbibigay ng pamasko sa mga batang nakanta ng pamasko sa tapat ng bahay. Lagyan ng check. Gawi, kaugalian o tradisyon? Pinatnubayang pagsasanay, pagtapat-tapatin. Iugnay ang halimbawang mga gawi o ugali sa unang hanay sa tama nitong kaugalian o tradisyon sa ikalawang hanay. Isulat ang tamang titik sa patlang. Narito ang ikalawang hanay. A. Fiesta. B. Kamatayan. C. Kaugalian sa panliligaw. D. Lipunan. E. Malapit na ugnayan ng pamilya. F. Nakatira sa magulang. G. Pamahiin. H. Pasko. I. Relihiyon. At J. Sistemang bayanihan. Number 1, ang mga pinaglumaang at maayos. Pangdamit ay ibinibigay sa nakababatang kapatid. Ang sagot,
Letter E. Malapit na ugnayan ng pamilya. Number 2. Handang mag-abot ng tulong o tumulong sa mga nangangailangan. Ang sagot, letter J. Sistemang bayanihan. Number 3. Kusang pagbabayad ng electric bill bilang ambag sa loob ng bahay. Ang sagot, letter F. Nakatira sa magulang. Number 4. Pagbibigay ng regalo bago matapos ang taon. Ang sagot, letter H. Pasko. Number 5. Paghahanda at pag-iimbita ng kaibigan sa bahay bilang tanda ng isang taong kasaganaan. Ang sagot, letter A. Fiesta. Number 6. Pagpapakilala sa magulang ng kasintahan. Ang sagot, letter C. Kaugalian sa panliligaw. Number 7. Pagpunta sa simbahan tuwing araw ng simba o samba. Ang sagot, letter I. Relihiyon. Number 8. Pagsasabi ng tabi-tabi po. Ang sagot, letter G. Pamahiin. Number 9. Pagsunod sa mga regulasyon ng gobyerno. Ang sagot, letter D. Lipunan. Number 10. Pagtitipon-tipon ng kamag-anak sa huling lamay. Ang sagot, letter B. Kamatayan. Paglalapat at pag-uugnay. Paglalarawan. Sa isang bond paper, mag-drawing o gumawa ng isang larawan na nagpapakita ng kaugalian o tradisyon tuwing kaarawan ng isang bata. Ipakita sa larawan kung paano ang pagdiriwang ng kaarawan ay nagpapatatag ng pagmamahal sa bayan. Gamitin ang nakapaloob na rubric bilang gabay sa pagmamarka ng sagot. Pamagat, pagdiriwang ng kaarawan ni ang iyong pangalan. Basehan ng pagmamarka, 100 ang pinakamataas, 60 naman ang pinakamababa. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan o TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng kaugaliang Pilipino bilang instrumento ng pagpapatatag ng pagmamahal sa bayan. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Mga kilos na nagpapakita ng kaugalian Pilipino bilang instrumento ng pagpapatatag ng pagmamahal sa bayan. Una, palaging nagmamano at nagsasabi ng po at opo sa nakatatanda sa pamilya at lipunan. Pangalawa, tingnan agad ang mga mensahe sa Facebook Messenger pagkagising sa umaga. Pangatlo, hindi sasama sa pagsisimba kasi matutulog na lang dahil buong linggong nagpuyat. Pang-apat, tutulungan ang kapatid gumawa ng hindi tama dahil siya ay aking kapamilya. At pang-lima, obligasyon kong tulungan ang aking magulang dahil naging obligasyon nila akong alagaan mula nang ako'y isilang. Narito ang maaaring sagot.
Number 1, tama. Ipinapakita nito ang paggalang sa matatanda at kaugalian ng Pilipino. Number 2, mali. Mas mahalagang magdasal o magpasalamat muna sa Diyos bago gumamit ng cellphone. Pangatlo, mali. Mahalaga ang pagsisimba bilang pagpapakita ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Pang-apat, mali. Hindi dapat suportahan ang maling gawain kahit kapamilya dahil dapat itama ang mali. At pang-lima, tama. Dapat tulungan ang magulang bilang pagtanaw ng utang na loob at pagmamahal. Pagninilay sa pagkatuto, balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali, magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yun. Ano pang kabutihang asal ang natutuhan mo sa araling ito? Sagot, natutunan kong maging magalang sa kapwa, tumulong sa nangangailangan, at maging mas responsable sa mga gawain sa bahay at paaralan. Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin? Ang sagot, minsan ay hindi ako agad sumusunod sa utos ng magulang kaya kailangan kong matutong maging mas masunurin at maagap sa paggawa ng mga tungkulin. Pagsusulit, tradisyon o gawi. Suriin kung ang sumusunod ay halimbawa ng kaugalian o tradisyon o gawi o gawain ng pamilya. A. Kaugalian o tradisyon. B. Gawi o gawain. Number 1. Naka-waze habang nagbabayanihan. Ang sagot, B. Number 2. Sistemang bayanihan. Ang sagot, A. Number 3, pagdadala ng chicken bucket meal bilang regalo. Ang sagot, B. Number 4, panliligaw na may dalang regalo para sa pamilya. Ang sagot, A. Number 5, pagsisimba minsan sa loob ng mall. Ang sagot, B. Number 6, pagsisimba tuwing linggo. Ang sagot, A. Number 7, kumakain ng sabay-sabay sa Pasko. Ang sagot, A. Number 8, pagdiriwang ng medianoche sa Manila Hotel. Ang sagot, B. Number 9, naghahanda tuwing fiesta. Ang sagot, A. Number 10, pagdadala ng pagkain sa paaralan. Ang sagot, B. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!